3, 2, 1. Okay, so ngayon po, hindi na po natin papatagalin. Okay, so ito pong ating... excited ako, Brother Jim, sa topic talaga. Ako lagi naman ako excited. Okay, so hindi patagalin ang ating maghahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Isa sa masipag nating leader ng ating church. Okay, so simulat sa pool pa lang, bata pa lang ako. Naging cell leader ko to. Lodi ko to, tol eh. Lodi ko to. Okay. So, sa tingin ko, talagang malaki siya, matangkad. Okay, so talagang isa sa masipag ng JCLM Sukol na coordinator, talagang maasahan sa lahat ng bagay, sa anumang aspeto ng buhay ng isang tao, no? So, okay, i-welcome po natin, walang iba, no? I-welcome po natin ang ating brother, Benji Senyar. Magandang araw po sa ating lahat at purihin po ang Diyos sa araw na ito na kung saan ay patuloy na pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Kaya naman patuloy na uunahin ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon na kung saan ay Siya ang nagbibigay ng buhay at ng lakas. At ikalawa ay ang ating pastor. Walang iba kundi ang ating Reverend Gabriel Villanueva Cubio Jr. Palakpakan po natin siya sa ating Panginoon. At batiin po nating lahat mga lahing JCLM Kalamba ang ating pastor ng Happy Pastors Month. At syempre, kung meron po tayong maipapaabot na talagang magpapatibok ng kanyang puso, magpapaligaya ay gawin po nating lahat. At ngayon pong araw na ito ay nais ko rin pong batiin ang ating pastora na kung saan ang miracle ng Panginoon ay kanyang nararanasan, ang himala ng Diyos, at nawa ay patuloy na mangyari ang kalooban ng Diyos, mabubuting mangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang buong pamilya, sa pamilya ng ating pastor at pastora. Ganon din binabati ko po ang aking biyanan, isa po sa nakasubaybay po dito sa project ngayon, kay Nanay Lourdes Lebrilla, at ganoon din po sa aking may bahay, walang iba kundi si Sister Lani Senyar. Yun po yun. At lahat po ng mga ka-primary 12 po dyan, na nandyan po kayo, at yung wala, binabati ko po kayong lahat. At ganoon din po ang lahat ng cell leaders ng lahing JCLM Kalamba. Ngayon pong araw po na ito ay napakahalaga ng ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Yung salitang umasa ay talagang kailangan po natin. Ulitin ko po yung salita, no? Na ibinibigay po sa atin ng Panginoon ngayon, yung salitang umasa o umaasa. Ayun po yun. At makikita po natin, sa buhay po ng tao, kailangan po natin yan. Pagsilang pa lang ng bata sa kanyang pag-uha, umaasa na po siya na ito ay isang pangungusap sa kanyang magulang na mayroon siyang pangangailangan. Andiyan pa po ba kayo? Yan po ang katotohanan. Kaya naman yung salitang umasa ay mula sa pagkasilang ay ando na po ang salitang umaasa. Ang kahulugan pa po nito sa Tagalog o kawikaan o talasalitaan ay nangangailangan. Kaya naman ang tao ay hindi lamang umaasa kundi nangangailangan sapagkat makikita po natin hanggat siya ay bata, hindi niya sasabihin na siya ay wala ng kailangan. Kaya naman, itong ating pag-uusapan ay napakahalaga. Totoo po ba na lahat po ng tao na nabubuhay sa mundong ito ay dapat umaasa? Ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kaya lang, hindi naman dapat habang buhay. Dapat po ito ay sa tamang oras at panahon na tayo ay kanilang kinalinga, minahal at ipinrovide ang lahat ng ating pangailangan nang tayo'y umaasa, huwag naman habang buhay tayo'y umaasa sa kanila. Kaya nila tayo pinag-aaral at inaayos ang ating buhay para pagdating ng tamang oras, tayo naman ang kanilang aasahan. Andiyan pa po ba kayo? Ganon din po, pagka tayo ay nasa eskwelahan na, tayong mga estudyante ay umaasa sa ating guro, sa ating magulang. Lalo ngayon, pandemic, ang mga estudyante ay nasa bahay lang ang kumukuha ng kanilang mga module para mag-aral ay ang kanilang mga parents or guardian para makuha ang kanilang pag-aaralan sa buong 1 linggo or 2 linggo.
At ibabalik ang kanilang pagsusulit na nagawa, kukuha na naman ng module, kaya ang mga bata ay umaasa at umaasa. Pero sabi ko nga po, wag naman habang buhay. Yung may pamilya ka na, dapat tumatayo ka na sa sarili mong paa. Huwag ka nang umasa. Andiyan pa po ba kayo? Kaya ang mga manggagawa ay umaasa sa kanilang pinagtatrabahuhan o kanilang kumpanya. Ganun po kahalaga. Kaya nakakatuwa nga po, ang mga mamayang Pilipino ay umaasa sa ayuda ng gobyerno. Ayun po yun. Kaya yung salitang umaasa ay napakahalaga. In English po ito ay depend. At ang napakahalaga po nito, ang opposite po nito ay independent. Pero ngayon, dahil po tayo ay nakadepend sa ating magulang, sa ating guro, sa ating guardian, sa ating gobyerno, mahalaga po itong ating pag-uusapan. Nandyan na po ba kayo? Para naman makita po natin, kailangan pa ba akong umasa? O ako naman ang dapat asahan? Yan po yung magandang tanong. Kaya sa araw pong ito, basahin po natin ang salita ng Diyos na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay nasa church ngayon, wala po tayong ibang inaasahan, o kung tayo ay nasa lahing JCLM Calamba, mga kaprojen, wala tayong ibang inaasahan kundi ang ating pastor, ang ating sa leaders. Lalo't higit, ipinapakilala ko po sa inyo ang ating Diyos na makapangyarihan. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 23, talatang 1 hanggang 6, ay ganito po ang ating mababasa. Ulitin ko po, in Book of Psalms, chapter 23, verse 1 to 6, ay ganito po ang ating mababasa. Sundan niyo po at pakinggang mabuti ang babasahin ko po. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakin niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Tayo po ang Book of Psalm o awit na ating binasa ay napakahalaga. Hindi po ito maisasama sa Bible o sa compilation ng Biblia kung ang aklat ng awit ay hindi ito na mahalaga sa tao. Niloob ng Diyos na ito ay magkaroon ng author, sabi po dito, a variety of authors o variety of writers including David, Solomon, Asaph, and even Moses. Ulitin ko po, ito pong Book of Psalm ay marami po ang author or writers na ginamit ang Diyos para mabuo po ang chapter 1 to chapter 150. At nasulat po ang aklat ng awit noong 1440 to 1430 BC upang sa gayon, ngayong tayong sa present na nabubuhay ay mapag-aralan, matuto, at mapakinabangan po natin ang salita ng Diyos. At ang nilalaman po nito, una, sabi doon, God is worthy of all worship. Alam niyo po, kaya nga po aklat ng mga awit, wala pong iba na nais ang Diyos na makita ang tao na sambahin at purihin ang Diyos sa kanyang buhay. Ikalawa, God will defend His people against their enemies.
Kaya kapag binabasa po natin ang Book of Psalm, God is our defender. Kaya itong ating topic na pinag-uusapan, ibaba po ng media ay Defend on God. Sa Diyos lang po tayo aasa. At talagang ang Diyos, talagang pag sa Kanya tayo umasa, ay siya po yung magdi-defender po sa atin. Siya yung ating tagapagtanggol. Lahat na, ika nga ay ibibigay sa atin ng Panginoon sa ating pag-aaralan pong ito. Sapagkat sa ating binasa, sabi po doon, ang Diyos ang mabuting pastol. Na nagpakilala ang ating Panginoon Kristo, He is the good shepherd. At kung itutuloy po natin, sabi doon, being in relationship with God in the key to all joy and security. Ganun po ang nais ng Diyos. Habang binabasa natin ang Book of Psalm, mararanasan natin ang tunay na kaligayahan at secured na secured tayo sa piling ng Diyos. At nakakatuwa po dahil sa Psalm chapter 9 verse 1, ganito po ang ating mababasa. Sabi po doon, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell all the miracles you have done. I will be happy because of you. God Most High, I will sing praise to your name. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. At nakakatuwa po ang Book of Psalm, sabi ko nga po, meron pong 5 books ang kabuuan ng Book of Psalm. Una, ang Book 1 ay sa chapter 1 hanggang chapter 41, verse 13. At ang Book 2 ay chapter 42 hanggang chapter 72, verse 20. At ang Book 3 ay sa chapter 73, verse 1 to chapter 89 to verse 52. At ang Book 4 ay sa chapter 90, verse 1 to 106 chapter, verse 48. And Book 5 sa chapter 107 verse 1 to 150 verse 6. Ganun po hinati-hati ang Book of Psalm o ang aklat ng mga awit. Ngunit ipinapakita lang po sa atin ng Panginoon, ito pong aklat ng awit ay kompleto na para purihin natin ang Diyos, para maranasan natin ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng ating Panginoon. Nakadepend po tayo sa Kanya. Ikalawa, sabi po dito sa verse 3, sabi po dito, binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na Kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Ikalawa, kapag tayo ay nakadepend sa ating Diyos, ang ma-experience po natin, depend on God in His divine power. Ganun po kabuti ang ating Panginoon, na kung saan naka-depend tayo sa makapangyarihan. Hindi lang kapangyarihan ng presidente, ng kung sino mang hari, kundi kapangyarihan ng Diyos na manlilikha ng lahat ng bagay, ng buhay ng tao, at lahat ng ating nakikita ay ang Diyos, na kung saan ka nakadepende, ay doon ka umaasa. Doon ka nakasandal. Doon ka, ika nga, siya ang tagapagtanggol mo, siya ang sandigan mo, ayon sa awitin po natin. Na kung saan kapag tayo ay nakadepende sa divine power ng ating Diyos, kakaiba po ang ating mararanasan. Uulitin ko po, kakaiba po ang ating mararanasan. Why? Kasi sabi po doon sa verse 3, binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Yan, tanong, nangihina ka ba ngayon sa oras na ito? Kung tayo man ay dumaan sa kahinaan, sabi ni Lord, bibigyan ka niya ng kalakasan. Kung ikaw man ay naghihirap, pagyayamanin ka niya. Ayon sa awitin po, sabi nga, when I am weak, I am strong. When I am poor, I am rich. Diba ang kabuti-buti ng ating Panginoon? Kaya nga lang, inuulit ko nga po yung tanong, saan po tayo nakadepend?
At kung saan tayo nakadepend, sila yung ating depender. At sabi ko nga po, kung saan tayo nakadepend, dependent po tayo nila. Siyempre, kung kay Lord po tayo nakadepend, dependent po tayo ni Lord. Ang ibig po sabihin ng dependent, lahat ng kailangan na nakadepend sa Kanya, ibinibigay niya. At ang una nga po na binigay sa atin ng Panginoon, yung divine provision, once na ang anak niya ay nakadepend sa Diyos. Ikalawa na binabanggit po dito ay depend on God in His divine power. Bakit ba kailangan pa niyan, Brother Benji? Eh, syempre naman po, sa lahat po ba ng oras, malakas ka, malakas sila, malakas ako, malakas tayong lahat. Di po ba ang tao merong limitasyon? Ang tao merong hangganan. Eh yun nga lang, merong isang tao sa paligid mo na ginagalit ka everyday. Yung limit mo mapuputol. At pag dumating sa limit, sasabog ka, magagalit ka, magwawala ka. Eh kung wala ang Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas para pahabain ang patience mo, mawawala ang pagiging Kristiyano mo. Saan ka magdidepend? Sa sarili mo? Doon sa iniaalok ng kaaway? Na magalit ka, magalit ka, magalit ka? Mauubos na pasensya mo, mauubos na pasensya mo, di ba? Pero kung may divine power sa buhay po natin, mga kapatid, makikita po natin na kung saan man tayo habulin ng kaaway na Satanas, hindi siya aabot. Why? Kasi andun ang lakas mo. Tumatakbo ka na para kang isang usa na kung saan hindi ka abutan. Dahil ang lakas mo ay nanggagaling sa Diyos. Kaya ang kapangyarihan ay binibigay ng Panginoon. Mangyayari lamang po ito kung lahat ng ito ay nakadepend po tayo sa ating Panginoon. The word depend ay nakikita po ito ay nakakonect ka doon sa Diyos na makapangyarihan. Eh mahirap pagka-disconnect. Ibig sabihin doon, katulad nung kwento ng isang ama at nung dalawang anak, yung bunso, hiningi na agad yung kanyang mana. At ibinigay naman at nagpakalayo-layo na disconnect sa kanyang ama at doon niya naranasan yung dati meron siyang provision na nararanasan na dati meron siyang power kasi like a prince or king doon sa isang kaharian doon sa kanyang ama, meron silang mga katulong o kasama, pero nung kanyang kinuha na para lustayin sa ibang lugar, nawala po lahat po iyon. At buti na lang, nagkaroon siya ng matinding God's idea na bumalik at humingi ng repentance o mag-repent sa kanyang ama at i-admit niya, i-accept niya yung malaki niyang pagkakamali na, Ama, patawarin niyo po ako. Hindi na po ako karapat-dapat sa provision mo. Hindi na po ako karapat-dapat na magmana o magkaroon pa ng power mo dahil sa aking mga maling nagawa. Alam niyo po, ang Diyos, once na tayo ay nag-depend sa Kanya, kung disconnected ka man ngayon, dati sa leader ka, dati may power ka, ngayon wala, ngayon ibabalik sa iyo ng Panginoon yan. Why? Kasi nga, sa ating pinag-aaralan, depend on God para tayo makapamunga, makita po natin sa buhay ni Moses. Nagdepend siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko po, katulad ni Moses, nagdepend siya sa kapangyarihan ng Diyos. Nangyari ang mga miracle ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses dahil si Moses ay nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos. Ganon din po si Jonas. Makita po natin si Jonas ay nagdepende sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Na alam niya na kahit siya ay hulog sa dagat, na kahit na siya ay tumakbo ng tumakbo, andun pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. Dadalin at dadalin pa rin siya sa purpose ng kanyang buhay
ng ating Panginoon. Bagamat siya ay nagrereklamo, parang ayaw niyang sumunod, pero kilala ni Jonas, kilala ni Moses ang Diyos na makapangyarihan, nadadalhin pa rin po tayo sa purpose ng ating buhay. Kaya kapatid, kung nalilis na po tayo sa purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon, balikan po natin. Ang gagawin lang po natin, mag-depend po tayo kay Lord. Kasi yun po ang nawawala. Baka minsan nakadepende na po tayo sa ating sarili, sa ating talino, sa ating lakas, sa ating galing, sa ating business, sa ating kayamanan, sa kung sinong tao, doon na lang po tayo nakadepend. Huwag po, mga kapatid, madidiskaril po ang ating buhay. Ano po ibig sabihin na madidiskaril? Mapapahamak po ang ating buhay. Ganun po. Nawa, hindi lamang natin makilala ang ating Panginoon, kundi makita po natin ang ating sarili na talagang mayroon Diyos na makapangyarihan na dapat sa Kanya lang tayo nakadepend. Kahit nga si Jesus Christ, makita natin, kahit siya ay Diyos, lagi pa rin siyang nananalangin sa Amang nasa langit. At ginagawa pa rin niya ang kalooban ng Diyos na kung saan ine-execute niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagpapagaling, bumubuhay ng patay, at nagkakaroon ng pag-asa at liwanag ang maraming tao pag siya ay nakikita. Dahil yun talaga ang gagampanan niya. Sabi niya, hindi ako naparito para paglingkuran, kundi ako'y naparito para maglingkod. Sa paglilingkod po natin, kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo?